Pilipino. Nagpapasalamat po ako sa komite sa pagsasagawa ng hearing na ito at sana makabalik na dito si Tatay Digong. Kung ano man ang kanyang pananagutan, alam ko po buong tapang niya itong harapin dito sa ating sariling bayan. We have our own judicial system. After all, it is for the Filipinos to judge if he has done his job effectively as president of this country. Pilipino po ang dapat humusga kay Tatay Digong kung nakakalakad ba ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, hindi nababastos. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands? Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang... ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo.
Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Salamat po. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. So yun po mga kababayan, hindi nga po napigilan ni Senador Robin Padilla ang umiyak mga kababayan sa gitna ng hearing kanina sa Senado about nga doon sa pagbitbit at pagdala nila kay PRRD doon sa The Hague, Netherlands. At yung nagsalita po si Senador Bongo at kwento yung pinagdaanan ni PRRD, yung mga sakit ni PRRD na 27 kagamot ang kailangan na mapainom or mainom ni PRRD sa bawat araw. At yung gamot na 2 beses pala silang nagpadala ng gamot papunta doon sa Netherlands, pero hindi po ito tinanggap doon sa ICC mga kababayan, doon sa detention ni PRRD. At yun po yung ikinalungkot at kinabahala ni Senador Bongo, kasi paano yung gamot na hindi hiyang yung ibigay sa kanya. Imbis na yung mga gamot niya dito sa Pilipinas ay tugma or hiyang sa kanyang sakit, hindi po nga tinanggap or hindi po mapapainom kay PRRD doon sa the Netherlands mga kababayan. At yun po napaiyak po at nag-hook out, umalis po si Senador Robin Padilla nung hindi na po niya mapigilan yung kanyang luha mga kababayan. Na narinig niya mula kay Senador Bongo yung mga health issues ni PRRD mga kababayan. At isa pang bagay mga kababayan, ang kanyang niraise kanina, yung Senador Robin Padilla, itong pakipaglaban ni PRRD sa mga komunista mga kababayan. Dalawa po yung example niya, si dating Pangulong Marcos at si PRRD na lumaban sa mga komunista. At yun po ang sinapit sa kanila, na pagkatapos po ng mga sakripisyo nila at sa kanilang kabutihang ginawa laban sa mga komunistang terorista, ay si President Marcos noon ay na-exiled sa ibang bansa. At si PRRD naman ay mismong hinatid pa ng gobyerno ng Pilipinas papunta doon sa the Netherlands. At alam ni Senador Robin Padilla na itong the Netherlands ay yun po yung teritoryo ng mga komunista mga kababayan ng nila Dumas season. At mismo inamin po ni Senador Robin Padilla na dati siya rebelde. Ayan, sumamin siya na rebelde daw siya dati at nangipagkita siya kay Dumas season mga kababayan. At alam niya yung mga kalakaran doon mga kababayan. Nalungkot lang po siya bakit ganun yung nangyari. Tinanong niya itong mga kapulisan natin kung bakit ganun mga kababayan, na yung kung sino pa yung lumaban sa mga komunista at terorista, yun pa yung ganito yung sinapit. Ayan, so nalungkot po siya at napayak nga po siya kanina sa pagsalita ni Senador Bongo. So ano pong opinion niyo mga kababayan dito po sa nangyaring third hearing ng Senado sa pangunguna ni Senador Amy Marcos dito po sa pag-aresto at pagbitbit nila kay PRRD doon sa bansang the Netherlands. Please comment down below. Ayan, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.